Ngayong araw pala ipupunta tayo ng LTO para magpa-renew ng motorcycle registration. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin magpa-maintenance ng motor. Yung pyesa pala na binili ko is galing sa Y-Zone Yamaha dyan sa may Greenfield. Doon ako bumili ng pyesa kasi mas kumpleto sila doon. Papalitan na natin tong sprocket na to dahil medyo maingay na siya. Kapag umaandar ako, parang lagi may palaspas. Kaya inumpisahan na ni Kuya tanggalin yung gulong para mapalitan na yung sprocket. Sobrang bilis niya lang tinanggal yung gulong, grabe, wala pang 5 minutes. Tignan mo naman yung sprocket na yan, no? Sobrang grabe na ang pinagdaan. Parang ngipin na ni Dracula. Hindi nga sa nilagay niya na yung rear sprocket, tapos ngayon kinakalas niya na yung engine sprocket. Naka RCB rear set pala ako kaya sobrang dali lang yan tinanggal. Pagkatapos ng ilang minuto, ayan no, nailagay na kagad yung sprocket. Engine sprocket yan at saka yung rear sprocket na palitan sobrang agad. Solid at ang bilis-bilis lang niyang ginawa to, guys. Habang nakatingin ako dun sa motor, unti-unti na nakukumpleto yung pagkabit ni Kuya. Ako lang ba yung kapag may ginagawa sa motor tapos pag natapos na gustong-gusto mo na kagad i-ride? Pakiramdam na parang ayaw mo na kagad bitiwan. After nga magawa yung rear sprocket natin at engine sprocket kasama yung tinesting ko na kagad yung motor, tapos dumiretso na ako dun sa palinisan. Dito pala ako sa Aja Motors pa nagpalinis. Dito lang yan sa malapit sa Mandaluyong High School. Sobrang solid nila maglinis dito, guys. Tignan nyo naman. Yung naunang nagpalinis sa akin, napakabilis lang nilang nilinisan yun, like 5 minutes tapos pero na. Pero syempre, sobrang quality ng paglinis nila. Dahil dalawang sila nagtutulong dito maglinis. After nyan, dumiretso na ako dito sa may LTO San Juan. O diba ang bilis lang lagare? Unang process pala, pagpunta nyo dito sa may LTO San Juan, pupunta kayo dito sa CTPL. Kung saan i-register nyo yung insurance ng motor nyo. Bawal mag-video sa loob, pero pagpasok nyo dyan, napakalamig. 680 pesos yung kailangan nyo bayaran. Dahil nga makulit ako, ito yung tsura sa loob. After nyan, diretso naman dito kayo sa emission testing. Dito yan sa may CGS. Pwede naman kayo magpa-emission testing kahit saan, guys. Basta LTO accredited. Kasi ito talaga yung kakain ng oras ninyo kapag nagpa-emission testing kayo dito. Ang kailangan nyo bayaran dito is 480 pesos. O diba wala pang registration, 1,000 plus na kagad yung binabayaran. Medyo old school pala yung mga equipment na gamit nila dito, guys. Kaya talaga medyo matatagalan kayo. Tingnan mo naman, napakadaming motor niyan. Tapos 15 to 30 minutes ang isa. Hindi ko na ikukwento sa inyo yung mga kalunos-lunos na nangyari dahil sobrang pagkatapos pala doon, kailangan mo nang pumunta doon sa mismong LTO para magpa-stencil ng motor. Yung kasama ko, grabe, init na init na. Kailangan nyo palang humanap ng matinong parking kasi sobrang init doon sa labas ng LTO. Tapos niyan, diretso kayo doon sa motor vehicle inspection area. Tapos hanap kayo ng naka-gray na t-shirt. Tapos sila na yung mag-fill up para sa inyo. Oo nga pala, guys, kinonfirm ko sa LTO kung pwede yung busina na may rapid horn. Hindi sa lang yung nakuha kung sagot, bawal. Kaya huwag na kayo magpa-rapid horn, please lang. Pagkatapos nga pala ma-fill upan yung papers, dumiretso na ako dito sa public assistance office. And dito natin ibibigay yung finila pa na paper ni Kuya. Sama pala nun yung CTPL pati yung emission testing. After nga nyan, bibigyan kayo ng paper na kagaya nito. Then wait nyo na lang yung pangalan nyo na matawag. Medyo matagal pala yung hintayan dun sa loob kaya pumunta muna kami dito sa may 7-Eleven para magpahangin. Sobrang lamig kasi front and back yung aircon nila. Tapos malakas din yung fan level kaya talagang scattered yung lamig. Sinempohan lang namin and nag-wait kami dito ng mga around 15 to 20 minutes. Tapos dumiretso na kami dun sa may loob ng LTO. Haggard na tayo, guys. Bawal mag-video sa loob pero 260 pesos and 50 cents pala yung binayaran para ko. Sa papel na to.